Mga ka-agree, welcome back to my channel. No? Ngayon ay sasagutin natin yung maraming katanungan doon sa ating unang vlog tungkol dito sa ating incubator. No? Maraming katanungan tulad ng bakit hindi umiinit yung incubator ko? Ano ba yung tamang temperature at saka tamang humidity, no? Dito sa akin yung kaalaman ko, yung ituturo ko lang, yung alam ko, yung i-share ko lang sa inyo, no? Yung ibang mga impormasyon, pwede rin kayong manood sa ibang mga vlog, no? Basta open-minded lang tayo sa mga lahat ng bagay, no, na pwede nating matutunan, no? Pwede tayong kukuha dito sa akin ng ibang vlog, pwede rin doon sa iba, no? Yung iba nagko-comment na hindi daw umiinit yung incubator nila, at ilang araw ba mapipisa yung itlog, no? Pag-uusapan natin yan ngayon, no? Paano mag-reset o ano yung way talaga, no? Yung alam ko, yun yung i-share ko sa inyo. Ngayon mga ka-agree, bago ko simulan ng lahat, ipapakita ko sa inyo yung una nating gagawin, no? Ngayon mga ka-agree, ay una natin titingnan kung umiinit ba yung incubator natin. Una nating i-check ito yung temperature niya, no? Itong gauge na to. Kung tumataas ba o bumababa, no? Ito, titingnan natin. At pangalawa nating titingnan, bago tayo i-check muna natin yung dito mga ka-agree, tingnan nyo. Itong ilalim na to, may wire dyan, no? Yan. Kapain nyo yan mga ka-agree kung umiinit ba yan, no? Yan. Kung umiinit yan, ay gumagana yung incubator natin, no? I-check nyo kaliwat kanan. Medyo diinan nyo siya mga ka-agree, no, kung umiinit ba. Ngayon may mga katanungan na bakit hindi umiinit yung sa akin pero tumataas yung temperature. Minsan kasi mga ka-agree, itong digital, kailangan natin i-double check natin palagi, no? I-manual din natin minsan yung kapain natin yung wire sa ilalim tulad ng tinuro ko sa inyo. Pangalawa mga ka-agree, pag hindi siya accurate sa ini-expect ninyo, i-hard reset natin yan, no? Yung katanungan, paano ba i-hard reset? Yung hard reset pala nito mga ka-agree, yung ganitong klaseng incubator tulad sa akin, yung nabibili ko lang sa Shopee, ang hard reset nito ay tulad ng ganito. Sabayin natin pagpindot nung itong nakita nyo, may nakalagay na set, no? May nakalagay na plus at saka may nakalagay na negative, no? At saka may lagay na parang ilaw na sign, no? Para ma-hard reset siya, ay ang gagawin natin ay sabayin natin pagpindot, no? Itong positive sign at saka negative sign, no? Marami kasing nagtatanong mga ka-agree, hindi nila pinapanood yung kabuuhan ng ating video, kaya magtatanong na lang sila. Mas maganda mga ka-agree, panuorin nyo ng hanggang dulo yung ating video, at para may matutunan tayo ng mga bagay-bagay dito, no? Lalo na sa ganitong klaseng incubator, no? Ang pag hard reset nito mga ka-agree, pag nakalimutan nyo yung mga may nagkamali kayo sa pagpindot at gusto nyong iset, ay ang gagawin nyo hard reset. Hard reset, sabayin nyo ng pindot yung positive at saka negative sa loob ng mga 5 to 10 seconds. Yan, ganito, tulad na, sabay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6 seconds mga ka-agree ay magsisero yan lahat, no? Yan, mag-i-eat yan at iilaw yan lahat ng ilaw dito, no? Yan. Ito yung humidity mga ka-agree at saka ito yung temperature, no? Egg temperature na ginagamit natin. Pag gusto nyong i-try yung gumagana ba yung roller natin tulad ng ganito, yan, pag gumagana ba to, paano ba i-check kung gumagana to, no? Panoorin nyo mga ka-agree, ang diinan nyo lang mga ka-agree itong positive sign, no? Diinan mo lang yan, ganyan, bitawan lang mga 3 seconds at kapain nyo yan dito mga ka-agree kung gumagalaw ba. Mapapansin nyo yan mga ka-agree, pakiramdaman nyo, no? Ayan, napakiramdaman ko na gumagana siya. Ayan, tapos na. Pag umiilaw siya mga ka-agree, yan ay ibig sabihin na gumagalaw yung roller natin, no? Yung egg natin. At saka pag itong umiilaw yung apoy mga ka-agree, ibig sabihin yung heating niya dito sa ilalim, yung wire ay gumagana, umiinit. Pag mawawala na to mga ka-agree, ibig sabihin hindi umiinit, no? Hindi siya gumagana or na hit na niya yung temperature na gusto nating iset dito, no? Ulitin ko mga ka-agree,
Kung nakita nyo na umiilaw tong pula na to, itong sign na to, umiilaw yan. Tapos pagkapa nyo dito sa ilalim, ito dito, hindi umiinit. Diinan nyo siya kaagri, yung wire na to, diinan nyo yan. Yan, diinan nyo. Para mapakiramdaman nyo kung umiinit yung wire. Dahil itong incubator na to, tulad ng incubator ko, yung nabili natin sa Shopee, ay ang gamit nito mga kaagri, hindi ilaw, kundi wire, no? Itong wire na to ang nagdadala ng init sa incubator natin, no? Yan. Pag hindi yun gumagana mga kaagri, tapos umiilaw dito, may problema yon sa system natin. Ang gagawin naman natin, hard reset ulit, no? Hard reset, no? Yan, pindutin ulit yan, ganyan, diinan. Negative at saka positive sign. Yan, pag nagkaganyan siya, umiilaw lahat, ibig sabihin ay reset na, no? Yan, nabalik siya sa normal, no? Yun lang pinaka-importante mga kaagri, pag magluko yung incubator nyo, hard reset agad. At saka isi-set naman ninyo panibago kung ano yung gusto nyong pag-set up dito, no? Yung ano yung gusto nyong temperature at saka humidity. Ang kadalasan na ginagawa ko dito sa akin mga kaagri ay aandar siya ng 37.5 at mamamatay siya ng 37.8, no? Yan. At saka yung humidity na ginagamit ko dito ay 60 lang, no? 60 humidity. Yan, 60, no? Yeah, para pag tanghali mga kaagri, possible na ano siya, no? Mag-overheat minsan. Yun yung iingatan natin, no? Yung pag-overheat niya. Ito mga kaagri, nag-overheat to sa akin dahil hindi ko pa to nalagyan ng tubig, no? Ngayon mga kaagri, paano ba i-set yung temperature na mamamatay siya pag na-hit na yung init niya, no? Sabayin mo lang to pindot mga kaagri, yung positive set na sign at saka plus, no? Yan. Sabayin natin ang pindot yan. Yan, sabayin natin to ng pindot. Lalabas yung P1. Yan, yung P1. P1, pupunta tayo doon sa P3. Pindutin nyo lang yung positive sign. No, yung set sign pala. Yan, punta tayo doon sa P3. Ang ibig sabihin ng P3 mga kaagri ay temperature for stopping main heater. Yung ibig sabihin, ihinto yung temperature natin pag umabot na ang sa akin dito mga kaagri ay 37.8, no? Ngayon naman mga kaagri, punta naman tayo, pindutin ulit natin set, punta tayo sa P4, yung P4. Ang P4 mga kaagri, yan yung temperature for starting main heater. Ibig sabihin, kung kailan mag-uumpisa iinit yung incubator nyo. Sa akin ay siset ko sa 37.5, no? Set natin sa 37.5. Yan, 37.5, no? Yan. Ulitin ko mga kaagri, ang P3 ay 37.8, ang P4 ay 37.5, no? Yung ulitin ko mga kaagri, ito yung P1 mga kaagri, kung saan mo isisit na mag-a-alarm yung incubator mo. Sa akin gagawin ko lang ng 38.5, no? Ang P2 ko mga kaagri ay gagawin ko lang, okay na yan, 37.8, no? Ang P3, yung sinet natin kanina ng 37.8, no? Ang P4 ay 37.5, no? Tapos yung H1, ang ginagawa ko dito ay 80%, no? Tapos yung H2 ay 60%, no? Ang H3, no? Okay na yan, 55%. At saka yung H4 ay 40%, no? Ngayon mga kaagri, tapos na tayo dito sa ating pag-set, no? Sa temperature at saka humidity. Yan. Ngayon pupunta naman tayo doon mga kaagri sa egg turning, no? Egg turning, yung pag-ikot ng itlog, no? Ang sunod natin gagawin mga kaagri ay pipindutin lang natin yung set sign, no? Yan. Set sign, lalabas yan ang F1. Yung F1 mga kaagri ay yan yung ibig sabihin ng egg turning period, no? Yung minuto kung kailan iikot ulit yung itlog, no? Ilang oras bago iikot ulit yung itlog. Yung sa akin mga kaagri, ito kasi mga kaagri ay minutes yan, no? Ito minutes to.
Yan. Ang ginawa ko dito sa akin, ginawa ko siyang 480. Ginawa ko siyang 480, no? Pindutin nyo lang to mga ka-agri hanggang abot ng 480. Bakit ba 480 yung gagawin natin, no? Dahil yung 480 minutes ay equivalent yon sa 8 hours, no? Every 8 hours babalik ta rin ng ating incubator yung yung itlog na sinalang natin, no? Every 8 hours iikot yung roller natin, no? Tiyagain nyo lang mga ka-agri kasi ang layo ng 480. Kasi ang reset nito, ang normal nito na ginagawa, yung nakasit up talaga dito is 120, no? 2 hours lang kasi yun mga ka-agri. Ang gagawin nating 8 hours. Tiyaga lang. Yan mga ka-agri, malapit na 480. Yan, 480 yung ipuan natin, no? Yung sunod naman natin ay yung if2, no? Yung if2 mga ka-agri, ibig sabihin kung ano yung itatagal yung pag-ikot ng itlog, no? Gaano katagal iikot yung roller natin. Yan, seconds naman itong ka-agri. Yung if 1 ay minutes. Ito naman ay seconds. Ang ginawa ko dito sa akin mga ka-agri para iikot talaga siya, parang nakakulob siya para makaikot siya ng basta mga ka-agri, yung itlog na bago siya mabaliktad, ito yon yung seconds. Sa akin mga ka-agri, sinubukan ko dito yan sa akin. Ang ginawa ko dito sa akin is 90 seconds, no? Bakit 90 seconds? Para yung itlog mga ka-agri, mabaliktad siya talaga sa loob ng 90 seconds. Kasi ang bagal lang ng ikot ng roller natin, no? Sa loob ng 90 seconds, example lang, yung egg natin na ganito, sa loob ng 90 seconds, ay babaliktad yan ng ganyan, no? Tapos pagdating ng 8 hours, babalik rin niya ulit yan, nagaganyan ulit yan, no? Yan yung 90 seconds, no? Yan. Kaya ilagay natin to sa 90 seconds, yan, no? Yung 90 seconds. Yan. 90 seconds yung if 2. Yung if 3 natin, okay na yan, no? According to thermo, yan, okay na yan. Tapos, yung if 4 natin mga ka-agri ay gawin nating 60. Ang ibig sabihin ng if 4 mga ka-agri, yung humidity, no? Yung humidity. Yan. Ang ginagawa ko sa akin ay 60, no? Yung F5 naman mga ka-agri ay yung init na ibibigay ng sa atin, no, ng wire na doon, kung gaano kalakas, no. Pwede siya ang talaga nito mga ka-agri, yung naka-sit up dito ay 5. Yung sa akin, pwede mo siyang dagdagan mga ka-agri. Sa akin ginawa kong 6, no. Nasa sa inyo yan mga ka-agri kung ano yung gagawin ninyo, no, kung ano yung susundin niyo. Mapa 5 man yan at mapapa 6 man yan, okay lang yan. Pero sa akin minsan pag tag-ulan ginagawa kong 7, pag tag-init ginagawa kong 5. Na depende yan sa inyo mga ka-agri. Pwede niyo sundan sa akin, no? Basta naglalaro lang kayo sa 5, 6, 7. Pag ulitin ko, pag umuulan, pwede niyo gawing 7. Pag tag-init naman mga ka-agri or tanghali, pwede niyo gawin na 5. Pero mas maganda mga ka-agri, ilagay niyo yan sa number 6, no, para hindi na kayo pabago-bago. Yan. Yan na yung sit up natin mga ka-agri, no? Ganyan tulad sa akin. Mamaya mag-i-incubate ako, no? Sana yung may maraming tanong, panoorin nyo ang aking video para hanggang dulo para may matutunan kayo sa pamamaraan ko sa incubator. Kung may natutunan kayo mga ka-agri, please comment sa ating comment section dyan kung may natutunan ba kayo, no? Ganito lang sa akin mga ka-agri, ang laman pala ng aking incubator ay ang ano dito sa aking incubator mga ka-agri, 2 layer to, no? Ang laman nito pag itlog ng manok ay 120, pag itlog ng itik nasa 90 to 100 lang yung laman nito, no? At saka sa yung mga nagtatanong mga ka-agri, yung itlog ng manok daw ilang araw mapipisa, at saka yung itlog ng itik ilang araw mapipisa. Yun sa mga akin mga ka-agri, nasubukan ko na dito sa akin, yung itlog ng manok ay 21 days mapipisa na siya. Tapos yung itlog ng itik or pato, aabot siya ng 26 to 27 days, no? Yan yung sagot doon sa nagtatanong kung ilang araw yung mapisa yung itlog ng manok, no? Dito sa akin mga ka-agri, pag itlog ng manok ang ginagawa ko,
Pagdating ng 18 days ay tinatanggal ko na yan yung roller, no? At kinakabit ko na yung plastic dyan. At saka yung itlog hindi na dyan nakapatong kundi doon na sa may plastic na yung kasama dito, no? Tatanggalin yung roller at saka yun yung ilalagay, no? Sa itik naman mga ka-agri, nilalagay ko 23 days, tinatanggal ko na dito sa roller at nilagay ko na doon sa may plastic na lagayan, no? Hatching, no? Yun. Ayan lang aking vlog mga ka-agri. I hope may natutunan kayo sa aking video. Yung iba naman, manood kayo ng ibang video para marami kayong matutunan. Maraming salamat sa inyo mga ka-agri. I hope subaybayan yung aking YouTube channel and paki-like ang aking Facebook page and paki-subscribe ang aking YouTube channel at mag-comment kayo dyan sa baba kung may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyo mga ka-agri. Happy farming sa inyo lahat. Thank you and bye-bye and God bless.